So, nagpaplano ka bang mag-open ng small business shop? Example ng bake shop or coffee shop, milk tea shop, or bakery. So, here is an example ng computation na ginawa ko years ago kung magkano yung kailangan kong kitain per day and per month para kumita ko ng at least 10%. Again, this is not the exact figures na kailangan mong kitain, pero ito yung computation na ginawa ko before. Actually, na-post ko na to sa page ko, picture and then may details nung explanation. Pero ngayon, i-explain ko sa inyo via video. So, yung napagtanungan ko na pwesto is malapit siya sa school, dito sa highway sa Parañaque sa may San Dionisio. Tapos, ang renta niya is 25,000 pesos per month. And bala kong kumuha ng 3 staff. So, isang pinaka-team leader at 2 regular staff na team members na all around yung trabaho nila. Kukuha ko ng team leader para siya lang yung kakausapin ko sa lahat ng kailangan kong ipagawa sa kanila and siya na yung magre-relay dun sa 2 team members. Ayoko kasi na 3 silang kakausapin. So, kailangan merong isa talaga na magle-lead sa mga employee mo. So, in future, pag may mga problema, siya yung kakausapin ko and siya na yung magre-relay ng mga message o nung kailangan i-work out. And then yung mga utilities dito like yung gas, electric bills, water bill, wifi is approximate. Yan na kasi yung monthly na binabayaran ko. Then yung 29.40 is approximate lang yan. So kung i-adjust ko yan as a whole number, around 30% yung food and packaging cost. So, hindi siya times 3, hindi rin siya times 4. Approximately times 3.33 yung food cost and packaging cost ko. So, parang ang ginagawa ko is times 3.33 ng food and packaging cost. Example, 100 yung cost ng food and packaging times 3.33. So, pwede ko siya ibenta ng 333 pesos or 335 pesos. So, ang ginawa ko dito is ang target sales ko is 6,970 pesos. That's per day. Kailangan yun yung matarget ko every day. And then kung hindi naman busy, kailangan ma-hit ko rin yung target ko na yun or yung negative na sales ko within the succeeding days. So, kailangan per day 6,970 yung average ko na sales. So, ang target ko per day is 6,970 pesos or 7,000 pesos pag ni-round off mo. So, 7,000 or 6,970 multiplied by 26 days kasi plan ko 6 days lang open yung shop at makapag-day off man lang din yung mga staff ko once a week. So, times 26 days, that's 181,225. So, kung yun yung kikitain ko per month, approximately 53,267 yung cost ng food and packaging ko. And then yung labor cost ko na 500 pesos times 3 times 26 is approximately 39,000 per month. And then yung gas is 1,000 per month. Electric bill is 3,500. So kasama na dyan yung ref na may 3 doors, yung chiller, and isang freezer. Water bill, 1,000 pesos. That's approximate only kasi commercial siya, so mas mahal. Wifi ko is yung 3,000 pesos, approximate lang. And yung janitorials and chemicals is 5,435. That's 3% ng buong benta ko. So in-approximate ko siya na janitorials and chemicals ay 3%. And then 5% yung maintenance. Again, that's approximate lang. So maintenance are yung mga pest control, papalinis ng aircon, kapag kinulang na sa free yun yung chiller, yung equipment, furnitures and fixtures like yung bulb, paint, etc. Anything to do with maintenance ng shop. Siyempre, depende rin yan. Mas maraming gamit, mas malaki yung cost ng maintenance. And kailangan mong magtabi lagi ng pang maintenance. Hindi siya pwedeng kukunin sa profit. May dapat meron kang target budget lang for the specific month para hindi sobra-sobra yung nagagastos mo sa maintenance. If ever naman na mas maliit yung nagastos mo sa maintenance, that's good.
pwede mo pang ma-carry over yung natitira mong budget for the next succeeding months, or pwede mo siyang idagdag sa profit mo. Then, sales and marketing is 3%. An example niyan is marketing tarpaulin or marketing collaterals like marketing tarpaulin, flyers, ads, mag-boost ka ng post, marketing collab, mga freebies, stickers, apron, tumbler. Example, pag bumili yung client mo ng or customer mo ng worth 1,000 pesos, may free na tumbler. So, dun mo hugutin yung budget. And depreciation cost is 5%. That's approximately only So, pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba. So, meron akong post kung paano computein yung depreciation. So, pag-aralan nyo na lang. So, usually, accounting department yung nagbibigay ng depreciation cost. Sila yung nag-explain kung paano yan gawin. Or, i-compute. Meron din akong post dyan. Medyo madetalye. So, hanapin nyo na lang sa page. Yung wastage pala, nakakalimutan kong explain. So, syempre, hindi naman lahat is nabibenta. Merong mga nasisira. So, allowable lang na nilagay ko dito is at least 3% ng total sales ko ang mapupunta sa wastage. Yun yung mga masisira, hindi mabibili, matatapon. At syempre, pag nagawa tayo ng mga kahit anong food or drinks, meron at merong wastage yan at merong nasisira na hindi natin nakokontrol. So, at least, i-minimize lang natin yung wastage natin. And another thing, kapag half na yung shelf life nung pagkain, pwede natin siyang gawing 50% off or discounted para lang mabenta. Another thing is kapag meron tayong mga scrap sa cakes or mga bread, pwede natin siyang gawa ng another recipe like yung pudding sa mga breads and chocolate cake pops or cakesicle naman sa mga natitira or cut na leftovers ng mga chocolate cake. Yung permit is around 1.61% kasi nasa 35,000 yung binayaran ko na permit this year. So, dinivide ko lang siya into 12 months. So, that's 2,917 ang dapat kong kitain for me to be able to compensate for that 35,000 pesos. And since less than 3 million yung sales natin per year, hindi naman tayo magbabayad ng tax. And pag minus mo na lahat ng expenses na yon, ang matitira is 18,118. So that's approximately 10% ng whole sales mo. So ano yung general conclusion nito? It doesn't mean na malaki ang kinikita mo, malaki ang profit mo. It boils down to your expenses. So financial figures are very important. Kailangan mo siyang i-monitor daily, weekly, and monthly, and yearly syempre. And i-recommend kong panoorin nyo itong Million Pound Menu. So napanood ko siya 3 years ago. So dito nyo makikita yung mga investors na willing mag-invest sa mga chef or small business owners na maganda yung product. Pero isa sa mga deciding point nila is hindi yung product mismo, pero yung financial knowledge nila. Kung paano nila make sure nakikita pa rin yung shop nila at kikita rin yung mga investors. So that's one skills na kailangan matutunan yung mga mag-open ng business. Knowing how to compute and to calculate financial figures. At the end of the day, business means profit or kita. Yun lang. Sana meron kayong natutunan.